mga bundok at ilog na umaagos. Ang ligaya ng lalawigan ay walang katumbas. Magkasama tayo sa pag-abot ng tuktok, sa mga bagong tuklas. Isabela ay namulaklak. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang. Talay-takal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Mula sa mga taniman hanggang sa dagat, ang ganda ng Isabela hindi matutumbasan. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang. Talay-takal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Sa mga bundok at ilog na umaagos, ang ligaya ng lalawigan ay walang katumbas. Magkasama tayo sa pag-abot ng tuktok, sa mga bagong tuklas. Isabela ay namulaklak. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang. Talay-takal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Isang mapagpala at makasaysayang hapon ho sa inyong lahat, mga ka-I know. At syempre, muli sumasa inyo ang isa na namang pinakabagong episode ng ating programang I Know Isabela. At syempre, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At dahil atin hong napag-usapan sa mga nakalipas ho nating episode, ang may kaugnayan ho sa Heritage Month, sa pagkakataong ito ay ipapasyal ho namin kayo sa mas malalimang hong kwento at para ho sa mas malawak na naman hong turismo. Kasama pa rin ho natin syempre ang the one and only, ang Provincial Tourism Officer ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, si Ma'am Joan Maranan. Ma'am Magandang Joan. araw po sa inyong lahat. Tama ka, Ezekiel, no? Kasabay ng pagdiriwang natin ng National Heritage Month, layunin natin muling buhayin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Isabelenyo. At dahil tayo ay nasa selebrasyon ng National Heritage Month at pamanang lahi, hindi tayo lalayo. Siyempre, dahil nga, no, ma'am, at siyempre, kahit napakainit ho ngayong hapon ho na ito, ang napakalaking pintuan ho na ito, no, ng atin hong Library Museum, ay gagawin ho nating pintuan ho ng nakaraan. And Ma'am Joan, balita ko ho, no, ay may special tayong tour na gagawin ho ngayong hapon ho na ito, Yes. mismo dito ho sa Isabela sa ating Museum. probinsya, yes. Yes. So, bilang bahagi ng ating tungkulin sa Isabela Tourism Office, ikinagagalak kong ipasyal kayo sa ating Isabela Museum and Library. Kaya naman mga ka-Isabelenyo, huwag kayong kukurap. Halina't makialam, makibalita at makiugnay ho dito sa I Know Isabela. Tara! Siyempre, no, Ma'am Joan, at siyempre sa atin mga viewers, nandito na ho tayo ngayon sa loob ng Isabela Museum. Talagang nakakamangha ang katahimikan at ang bigat ho, no, ng kasaysayan dito ho sa loob. Ma'am Joan, marami ho, no, sa atin hong mga kababayan ho yung hindi pa ho nakakaalam na may museum mo tayo, pero hindi alam kung gaano ito kahalaga. So, bilang atin hong Provincial Tourism Officer, ano nga po ba, ma'am, no, ang papel ho ng museum, library ho na ito
ito sa ating lalawigan ng Isabela? Sa ating mga kababayan po, ang Isabela Museum and Library ay binuksan noong May 11, 1999, nung 143rd founding anniversary ng Isabela. Matatagpuan ito dito sa Barangay Osmeña. Ito kasi used to be the old Capitol building bago tayo lumipat sa kung nasaan ng ating provincial capital ngayon. Pero meron ka na noon, ma'am, nung may old capital. Parang gusto mong i-booking ang aking edad. Okay, so this building was designed by architect Baltasar Gigantone. And syempre dito, ang museum and library kasi natin, ang pangunahing repository natin, no, at storage ng ating cultural heritage na mga items. And ang pagtatag nito na sinusuportahan ni dating Governor Benjamin GD, ang layunin ay palakasin, no, ang mga kabataan at ang bansa sa pamamagitan ng education, kultura at kaalaman sa kasaysayan. Naku naman, eto no, may mga, syempre dagdag ho tayong mga tanong para kahit papaano mas sigit ho no, na maunawaan, mas makilala ho ang Isabela Museum and Library ho natin. Para sa kaalaman ho ng lahat, Ma'am Joanne, para ho sa mga hindi pa nakakabisita ho rito, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng Isabela Museum and Library sa pagpapanatili ho naman ng kultura? Exequiel, no, layunin nitong maglingkod sa publiko sa pamamagitan ng pangangalaga at edukasyon, okay? Aktibong kinokolekta at pinapangalagaan ng museo at aklatan ang mga sinaunang bagay, dokumento at babasahin na nagpapakita at pagkakakalinlan ng Isabela. Actually dito no sa Isabela Museum and Library, hindi pa kami bumibili ng mga artifacts. Ginagawa namin, pumupunta kami sa mga willing mag-donate ng mga artifacts no at mga cultural heritage items dito sa Museum and Library through our paglikom sa kayamanan ng lahi program. So since 1999, para mapunuan no ang ating Museum and Library, nagtatanong lang kami kung may gustong mag-donate ng mga lumang mga bagay, mga importante or mga memorabilia no dito sa ating museum and library. Oo, pero may mga nag-donate na rin. Mamaya ipapakita so ho ikot natin. tayo para makita isa-isa, natin yung mga no? donated Yung, items. ano natin. Yes, so lahat ng mga gamit dito donated pa lang, no. Wala kaming binili, no. So binibigay lang po sa amin dito sa Isabela Museum and Library. And doon sa ating library, no, meron tayo doon collection ng mga old resolutions since 1900s pa. So kinikip namin yan, naka-archive yan doon sa aming sa library section nitong Isabela Museum and Library. So, ibig sabihin, in short, no, Ma'am Joanne, and of course, ating mga viewers, hindi lang ito tungkol ho sa pag-iingat, kundi pati sa paggamit ng mga ito upang mahikayat ang pagkatuto, kumbaga, no, pagmamalaki sa kultura at pag-unlad ho ng komunidad na nakabatay ho, no, sa paniniwalang ang kaalaman ay kapangyarihan. naman kapangyarihan. Dahil Mayo na ho ngayon, Ma'am Joanne, at National Heritage Month, meron bang mga specific artifacts o exhibits ngayon na binibigyan ho natin ng highlights? Yes, so unang-una dyan, no, gusto natin bigyan highlights yung ating heritage indigenous area. No? So nandoon nakalagay yung katutubong mga kasuotan ng ating mga iba't ibang tribo dito sa Isabela. And meron din po tayong antiquities area, no? Like ito, no, yung mga lumang mga gamit ng ating mga ninuno. No? And then meron din tayo, kasama rin po ang Portraits of Power natin. Doon naman sa Portraits of Power, makikita natin pencil sketches yun, no? Pencil sketches ng ating mga local artists, ng mga past governors natin, past vice governors, mga congressmen natin. So yung mga ating mga leaders, no, dito sa lalawigan ng Isabela, makikita natin dyan sa Portraits of Power. Tapos, meron din every month kasi, depende nga, no, kung anong theme ng buwan na yun, no, kung anong sineselebrate natin monthly. Yes. Yung aming rotating exhibit, yun, napapalitan namin monthly. So this month, syempre National Heritage Month, papalitan namin siya na in theme with that. At aside ho dito, ma'am, meron pa ho tayong mga iba, yung kamakailan lang na nilaunch ho yung natin. ating nilaunch na ating book nook. So yun, maganda rin pong makita nila, puntahan din nila, aside from yung ating mga usual galleries dito. Okay, sige. Yung ibang mga tanong, ma'am, no? Reserve ko Mamaya muna. mo na tanong At ito, isa-isahin ho natin, lalong-lalo na nabanggit ho ninyo, ma'am, na may mga artifacts no, Yes, oo. na ibigay ho dito. Sige, sa atin ho mga kaisabela nyo, tara. At
iisa-isahin ho, no, ni Ma'am Joanne Yan. Maranan, ang ating Provincial Tourism Officer. Ipapasyal niya ho tayo Yan. dito mismo sa loob ng Isabela Museum and Yan. Library. Samahan nyo kami habang umiikot kami dito Yes, sa of loob ng course. Isabella's Ang Isabela tanong, Museum and Library. handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ikaw, handa ka na? Yes, handa na ako. Handa na kami. So tara Tara. na, ikot na po tayo. Tulad nga ho ng aming nabanggit ho ni Ma'am Joanne kanina, ipapasyal na ho tayo ngayon. So Ma'am Joanne, asan na ho tayo ngayon? Nandito na tayo sa loob ng Isabela Museum and Library. So pagpasok niyo po ng entrance ng Isabela Museum and Library, pag turn right niyo po, no, makikita niyo na po ang diorama ng capture ni General Emilio Aguinaldo noong 1901, okay? So etong diorama na to was made by some of the staff of the Isabela Museum and Library noong 2001, no, nung nag-celebrate ng 100 years ng pagkaka-capture ni Emilio Aguinaldo. So together with an artist, Mr. John Rex Marquez, katulong po ng mga staff ng Isabela Museum and Library, ay ginawa itong diorama ng capture ni General Emilio Aguinaldo. So 2001 pa tong diorama na to. Ayan. So ito yung mga, ano namang ang sinisimbolo nitong mga tao dito? Ma'am? Eto, mga kanununuan mo yata. Kanununuan? Naku, lolo! Etong mga to, syempre, ito yung kung paano siya Oo. na-capture. No? Syempre, nung tinatry nila siyang i-protect, no? Hanggang sa nahuli na nga si ating General Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Kaya nagpalagay tayo nito dahil nga, ito yung isa sa mga highlights ng history natin ng Isabela dahil dito na-capture si General Emilio Aguinaldo. So, this is just a depiction kung paano po nahuli si General Emilio Aguinaldo sa Palanan. So, very detailed, Ma'am Joanne, no? Yes. Makikita mo kung asan ba siya that time kasi noon, anong ginagawa niya, gaano karami ho yung mga pumunta. Oo, yan ang kanilang depiction of how he was captured sa Palanan, Isabela. Okay, so saan na ho yung susunod ho natin, Okay, ma'am, na next. destination? At syempre, nandito pa ho tayo sa ibang bahagi pa ng Isabela Museum and Library. At tayo ho'y nasa... Cultural Heritage and Antique Gallery. So, samahan niyo po kami. Pasok na po tayo. Tapos, Like kanina po, nung sinabi ko, yung Antiquities Gallery natin. So, ito po, nilikom namin, kinuha namin sa mga willing mag-donate ng kanilang mga relics, no? So, ito from churches, old or old religious relics, yan. Donated po lahat yan. Ito po, yan mga old ito yung, baro at anong saya. tawag dito, ma'am? Baro at saya. Oo. Opo. Mga sinusuot ng mga sinauna nating mga, sinauna. Pilipina, di ba? Mga Ayan. katutubo. Yes. And then here, ito, almaryo. Okay? Donated rin po siya. So, ito, pillow stand. So, dyan nilalagay yung mga unan-unan na spare, no? Okay? Tapos, ito, mga giant na mga banga. Okay? Pottery section natin. Ito, mga old, iba pang mga luma. Ito, naabutan mo ba to? TV, Yun dati. yung TV, ma'am, na ano. Yes, Nung bata pa oo. ako, pwede bang upuan ito, ma'am? Nung Pag bata pa nasira yan, ako. babayaran. Pero ito yung parang noong 1990s. Yes. So, nakatago ang ating mga TV noon. Pwede mo siyang itago. Yan, 'di ba? Tapos bubuksan mo lang Pero siya. ma'am, gumagana pa ba yan? Ito parang hindi na siya gumagana. Oh, hindi na siya maipapaayos. Oo. So, dati talaga, pagka magbubukas ka na TV, 'di ba? Ano yan? Nandito yung, hindi na siya nagbubukas. Pero dipihit siya. At Ayan. saka So, black and white ito, ma'am, hindi Black siya. and white pa siya. Oo, yan. Pero eventually nagka-colored naman na ganito. Okay? Ayan. So ganyan ang mga old style. Wala pa yung mga remote, 'di ba? Pero ma'am So, Joanne, may tanong ako sa iyo. ano, Mukhang dito lalabas ata si G. si Jenny. Pero ang tawag may rub. Oh. So yan, mga donated din po sa amin lahat yan. Ito mga water, ano yan? Yan yung lalagyan ng mga ceramic water. tubig. Oo. So ito yan. Tapayan, parang gano'n ang tawag sa kanya dati. So, diba? ano pa po yung mga gamit dyan, ma'am? na Tapayan. ano? Oo, yan. Tapos ito, ito yung kung mahilig ka sa mga Oo. plaka-plaka. Alam ko ang tawag dito, Yes. ma'am. It's, gramophone. Gramophone. Oo. Alam mo Yan. kung bakit ko alam. Bakit? Nabasa mo? Ang galing magbasa! Nandiyan. Oo, Yung yan. So, we also have gramophone. ang mga old, Oo. itong mga plaka. Yan. Sabi pala Hands dito, off, ma'am, sabi, hands off pala. Kanina ka pa, Oo. pati ako napagaya sa'yo. Ito, usong-uso to talaga dati, diba? Batibot chairs. Batibot chair. Oo. Ito pala yung mga batibot So, chair. ayan. Okay? And then, ayan. So, ito yung mga kung paano sila magluto dati. Ayan. So, meron pa namang mga gumagamit nito. Silver, ito mukhang mahal itong ibenta mo.
Ayan. So, ito yung mga pangluto, no? Well, hanggang ngayon naman, di ba, sa mga ibang bahay, pwede pa rin siyang gamitin. Tapos, ayan, ito, donated yan. Like, itong alsung, okay? Yan. So, pag-pound ng mga bigas. Okay? Oo. Ma'am, ngayon lang ako nakakita ng espada na ano, na hindi matalim. What? Espada. Pero ang tawag pala dito, no, mga ka-Isabelenyo, ay weighing Ang weighing scale pala ay espada rin ang tawag. Portable weighing scale ho ito. Ito yung mga araro. Sa mga farm. Oo, pang suyod ng mga, ayan. Ito yung suyod. Ito naabutan ko ito, ma'am. Pero ngayon, dahil sa marami hong mga technologies, may machines naman na may kasi, mga machines, diba? Ayan. hindi na gaanong nagagamit. Pero may mga ilang farmers pa rin, no, Ma'am Joan, yung gumagamit pa rin ito. Yes, oo. So, ito, pang millstone, gilingan to, no, ng bigas, no. So, yan yung mano-mano, no, Ma'am Yes. Joan? Oo, yung iniikot mo siyang pagka nakakanood ka nga ng mga Korean di ba? Parang may mga ganyan ka pa rin. Alam ko na kung saan galing yan, ma'am, sa Korea. Hindi ko na tinanong kung saan siya galing. Pero, ayan, again, these are all donated items, no. Ayan, so more farming materials. Ayan. Ito, corn thresher. So, hindi ko lang alam kung paano siyang iniikot rin siya, no? Okay. Ang isa sa mga popular pa rin sa akin, Ma'am Joan, at existing pa rin ho sa ngayon, ay ang singkaw. Singkaw. Oo. Ito yung ginagamit sa mga kalabaw. Oo. Yung ganyan. Then, paano ba gamitin ito? Lalagay lang sa neck ng kalabaw. Ganyan. Pero ganyan. Pero hindi ako kalabaw. In your past life. Yan in my past life. Mukhang kalabaw talaga. Ayan. So, lahat to, no, naka-inventaryo. Okay? And it's included in our cultural inventory list na pinapasa natin sa NCCA. Pero may mga chances ho ba, pagkakataon na may missing, gano'n, nawawala na isang item? Wala. Oo. Wala. So Ngayon pa lang, ma'am, so far. Kasi naka-record ka naman. So, pag may nawala, no, kaya every time may nagtutour, no, dito sa Isabela Museum and Library, lagi kailangan may tour guide na kasama to ensure na, kasi nga, naka-display lang siyang openly na ganyan. So, to make sure na walang mawawalang mga gamit, no. Kasi sayang naman, ang hirap maglikom, no, ang hirap manghingi, ang hirap makahanap ng mga lumang items na willing pong ibigay ng mga ating mga kasamahan or mga mamayan. Yes, ma'am. Pero mayroon tayong hindi nagawa kanina, ma'am. Ano? Ang magtabi-tabi po. Ay, tabi-tabi Kasi, sabi nila, kapag may mga sinaunang mga gamit, baka mayroong mga nakadikit na mga espiritu. So, pwede pa naman nating habulin. So, tabi-tabi po. Pasensya na po kayo. Kaya yung mga iba, di ba, ayaw nila ng mga antique. Kasi baka daw may nakadikit na kung ano man doon. So, but again, so salamat pa rin sa mga nagbigay nito sa atin. So, again, pwede naman, no, wala namang mawawala kung nasa paniniwala naman. Yes. And of course, no, kung may mga naitabi kayo dyan sa mga bahay ho ninyo, na gamit ho ng mga ninuno ho ninyo, maaari ho kayong lumapit ho sa Isabela Museum and Library. Hanapin lamang ho si Ma'am Joan. Yes. So, So, again, tama nga po yung sinabi ni Ezekiel Knox. Kung willing po kayo mag-donate ng mga lumang mga bagay, ng mga cultural heritage items na ayaw nyo na pong itago muna sa inyo, wala na kayong paglalagyan, pwede nyo na po kaming lapitan. Ayan. Okay. So, asan na, ma'am? Tayo susunod. Ma-display na natin. Like, ito, nakalagay naman kung sino po ang nag-donate. Para naman bigyan kayo ng tamang acknowledgement, no, sa pag-donate nyo sa inyong mga gamit dito sa Isabela Museum and Library. Ang kagandahan dito, ma'am, no, yung mga bata ho ngayon, pwede ho nilang balikan ang nakaraan sa pamagitan ng pagpasyal dito sa museum ho. Kasi ngayon, di ba, puro naka-gadgets na, so hindi nila alam kung paano ginagamit ang mga bagay-bagay. Lalo na pag nagpunta tayo dun sa kaninang kinatatayuan natin, yung nag-umpisa tayo, di ba? So, kasi may mga bagay dito na baka ngayon lang nila nakikita, no? Or nakita nila sa isang teleserye, no? Like ito, these are typewriters. Hindi ko alam kung ang mga kabataan ngayon ay marunong pang gumamit ng typewriter. So, ito ang unang mga pa-compute. Bago nagka-computer, no? Ganito ang mga keyboards namin, no? Bawal kang magkamali. Diba? Kasi it's either uulitin mo yung buong na-type mo na, or dapat may white paste ka na hihipan-hipanin mo pa muna, no, bago mo siya typean ulit, 'di ba? Kung hindi, magbago ka na lang ng papel, okay? So typewriters, to sewing machine to, no, sa mga hindi nakakaalam. At ito yung nakilala na ng mga
Ayan, so iba't ibang mga cameras. Sa typewriter pala noon, ma'am, no? May iba't ibang klase. May royal typewriter. Oo, O kapag yan. mayaman ka, royal So after typewriter. niyan, saka na nagkaroon yung Oo. automatic may erase na siya, Yes. 'di ba? Hanggang naging naging computer na no, nag-evolve na siya, nag-evolve. Ito dito, yung mga nakanood ng isang teleserye ng Pilipino. Ito, alam niyo bang ito ay plancha? Okay? So, bago siya naging ganyan ang itsura, ganito muna siya. So, lalagyan niyo ito ng uling, no, yung uling na may baga na. Tapos, ito ngayon ang ipampaplansya mo, ganyan. Kukunin mo ito, ipaplansya mo, ganyan. Aray, napaso ako. Sorry naman, sorry. Okay, so plansya siya. Okay, makalumang plansya siya. Hello, Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, hindi kita ma-reach. Pero eto, Ma'am Joanne, grabe, no? Ito yung hindi ko talaga nadatnan. Hindi totoo yan. Talaga ba? Sinaunang telepono. Bago yan, di ba yung mga Ay, parang... bago po ba Hindi. ito? What? Bago pa nagkaroon yan. Ay, bago pa magkaroon. Bago yung ganyang type ng cellphone at yung mga cellphone na smartphones na ginagamit natin. Yung mga naunang cellphone, di ba yung mga parang attache case pa, briefcase pa, ganyan Yes. kalalaki May siya. paganon din. Iba pa, Ay, iba yung pa po talagang yun. nakaano siyang malalaki, ganyan din. Mas Iba't iba malaki pala yung siya. mga uri ng mga telepono. Ito ma'am. analog, mga ano pa, analog pa. Yung kaya mo pang mag-text ng nagda-drive ka ng ano. Gumagana pa ba ito, Ma'am? Hindi na. Hello, Ma'am Joanne. Ay, sila. Hello, Ma'am Joanne. Hello, Kumusta hello. po kayo dyan? Hello? Oh. Hello? O yan. So, ito mga lumang... Ito yung mga lampara naman, Ma'am. Yes, Lampara. mga lampara nila. So, ito sana naman alam pa nila, no? Ang microscope. Ayan. Siyempre, ang abacus. Ang maganda dyan, Ma'am, yung film projector. Grabe, no? Grabe, hindi ko alam kung paano gamitin ito. Ayan, so film projector. And then, ayun nga, VHS player doon. So, Yes. sabi mo, hindi mo naabutan ng VHS player. Totoo Pang ba mga, yan? oo, kasi alam mo, I'm young. Hindi ako naniniwala sa'yo. So, bago nagkaroon muna ng Betamax, Yes. tapos Laserdisc pa, diba? Tapos VHS, tapos ngayon, Spotify na. Spotify, tsaka mga Netflix na lang ngayon. So, hindi na kayo yun na masyadong gumagamit ng mga VHS tapes. Ayan. Ang tanong ngayon, Ma'am, no, yung mga pera naman noong mga sinuunang panahon, meron po ba kayo? Meron din kami collection right here. Sige po, We have a tignan collection natin. right here. Pero mas maraming collection dun sa isa pa nating gallery, no? Because our regional director is a collector of coins. So, wala na rin siyang mapaglagyan. So, dito muna temporarily nilalagay, no? So, ito is just an evolution of the Philippine coins, no? From 1944 to 2016 pa lang, hindi pa namin siya na-update. So, wala pa dyan yung 20 pesos na coins natin ngayon, no? Pero ito naman yung paper bills natin. Ayan. Ito, Ma'am, yung nadatnan ko, yung 10 pesos po nito. Etong 2 piso, nadatnan mo na. Wala, hindi po. Ay, hindi mo ko po nadatnan yan. Tumigil ka na! Mas bata ka pa talaga sa akin. Yes, Hindi ako ma'am. Okay, so yan. Di ba mukhang dollars pa dati? O, na-colonizer nila tayo. So, ayan. Ay, Japanese pala to. Pero parang mukha siyang dollars na ano, diba? Hanggang nag-evolve na. So, on how it is today. Okay, and now we can move to the portraits of power. Like yung nasabi ko sa iyo kanina. Sa portraits of power naman natin, ang mga itsura para makita naman nila yung mga past leaders, no, ng probinsya. Ito, Ma'am, ng hindi naman ito Isabela. sinaunang panahon. Hindi naman. Pero centerpiece siya sa Centerpiece. National Schools Press Conference noong 1999. So, nung nagbukas to, nilagay na rin po siya dito. Okay? So, kung ikaw ay nalulungkot at wala kang kayakap, pwede kang ito. Pwede ka pumunta dito. Okay, sige, Ma'am. Okay. no? So here, we also have some memorabilia, no, from some of the governors ng Isabela. Okay? So ito inaugural speech ng ating current governor. So nilagay po namin ang kanyang inaugural speech. Oo. Ito po ay Ito yung kanyang barong ni Governor Melanio Singson. Ayan. Tapos ito naman, binigay sa amin ni Gobernadora, no, Natividad D. Ito is from the Jamboree, National Jamboree na ginawa sa Luzon nung 1977, 1978, no, 1977 to 1978. So dito sa Tumawini, ginawa. So ito, nakalap niya, no, naitago niya
no? And then dinonate na lang niya dito kaysa nga naman itapon, sayang kasi National Jamboree yan, no? Dito ginawa sa ating probinsya. Ayan. Tapos ito from Governor Visaya, no? Ito, no, sa mga hindi nakakaalam, kabayo, tawag natin dito. Pero ito, kung saan ka nagpa-plancha. So, papatong mo dyan, ipa-plancha mo, tapos gagamit ka ng plancha. Pero grabe, Ma'am Jo, ano, sa kabila ng paglipas ng mga panahon, kahit na napag-iwanan na ng panahon ng mga gamit, nanatili pa rin ho, no, na nag-e-exist siya sa pamamagitan ng Isabela Museum and Library. Yes. So, kaya sana na-appreciate ng mga tao pagka may museum silang sa isang lugar, try niyo pong puntahan para mas nakikilala niyo po ang kultura at heritage at syempre yung kasaysayan ng isang lugar. So kaya punta po kayo dito pag may oras po kayo. So eto na nga po, pasukin na po natin ang ating hall power, no? Ayan. Wow, so, ngayon, amazing! So ngayon eto, sabi ko nga, pencil sketches to, no, ng mga Isabeleños. Okay, so an Isabela artist created all of this. Inisa-isa pong hanapin ni R.D. Troy ang itsura ng ating mga past leaders, no, para talagang isa-isang magawa po ang ating mga sculptures, ay ang mga sketches na yan. Okay, so at the same time, history, and then pati na po na-feature na rin natin yung artists natin. This side naman, these are all donated art pieces, no. So we got in touch with GSIS. They were willing to donate mga art pieces naman din po para lang madagdagan ng ating collection. Pero grabe, Ma'am, no? Itong made of parang bala ng stapler. Oo, bala ng stapler. So ito, dinonate lang sa atin. No? So hindi taga Isabela, but a local artist made this as well, and a Filipino artist. Sinubmit nila sa GSIS, after which dinonate na sa amin ng GSIS. Para naman madidisplay rin naman sila. Oo, pero kung yung mga nagtatanong na may nagustuhan, mga bisita, kung ba foreigner, na gustong awitan mo sa inyo, pwede ho ba siyang for sale? Hindi pa kami nagbebenta, no? But pagka mas marami na kaming siguro collection. Yes. Ginagawa kasi namin yan, nagko-collect muna kami, and then pagka okay na siya, then that's when we will start siguro selling or kami auction, no. And then we have started having mga contests, no. We recently had a sculpture contest. Papakita rin namin sa inyo yung mga entries doon na nanalo. On this side naman, yung collection ni Senator Jefferson Alvarez, kasi siya yung first senator from Isabela. So, naglagay rin kami ng corner, a small corner for him. So, ito ang kanyang pinaka-library, and then some of the clothes. Ito, pagka nakita mo to, alam mong si Senator Jefferson Alvarez, sinusuot niya talaga yan, no? So, this corner is for him. And then, ayan, so sila ni President Cory Aquino. And then, going around, yun lang, makikita nila, ito mga congressmen naman sa likod, and then our current governor po, si Governor Rodito Albano is also nakapagitna naman po siya. So, kumbaga, kompleto si Recados. Yes, so kaya ito ang ating gallery for the leaders naman po So, natin. kung ikaw ay Isabeleño at gusto mo talagang balikan yung kasaysayan ng Isabela, nako, swak, no? Saktong-sakto ang Isabela Museum and Library. I guess, no, ipasyal din ho natin yung Isabela book nook natin. Yes, oo. Na nandito. Sige, may isa pa tayong gallery ikutin para makita nyo lang yung sculptures na nanalo based on yung sa mga contests natin. Para yun makikita nyo rin kasi ginawa naming theme this year is Bambanti. So makikita nyo kung gaano ka-creative ang ating mga Isabeleños din. So naka-feature din sila sa ating North Gallery. So puntahan na natin yung North. At syempre, nandito pa rin ho tayo sa patuloy ho na pamamasyal ho sa atin ni Ma'am Joan Maranan, ang ating Provincial Tourism Officer sa loob ho ng Isabela Museum and Library. At naman ho ako dahil ito palang tinatawag na glass door. Yes, kasi kailangan lahat, di ba, naka-label. Yes, Sira una. glass Okay, door. so this is the North Gallery. So, Yes. kasi nga na-mention ko na that we had a sculpture competition recently, no? Ang theme ay Bambanti. So, these are some of the creations, no? So, makikita natin kung gaano po ka-creative ang ating mga Isabeleños. Because here at the Isabela Museum and Library, we also want to highlight and Yes. feature and showcase yung artists ng Isabela. So ito, mga paintings naman dito are all from Isabeleños, no? Iba't ibang age group din po, no? So
May mga kabataan pong sumali sa atin sa ating painting contest. That was last year. Itong year naman po na ito, sculpture contest ang aming ginawa. So tuloy-tuloy po no, sa paglikom no, ng aming mga collection, nagpapa-contest din po kami para unti-unting dumami rin ang collection. Ang gaganda, like this is the second place winner. This is our may mga ganito second pala place. So, ayan, this is our first place. Ayan. Diba? So, si Mr. Bambanti plus Bayanihan. And our third place is ito. Ayan. Ito. So, miniature lang. Ito yung Mini third sculpture siya. But, maganda pa rin. Ayan. Because of the details. Diba? So, corn. Our Bambanti is there. So, ito, part na siya ng collection namin. May mga nagtatanong na kung ipapa-auction namin siya. Sabihan po namin, kaya pag ready na kami, i-let go sila. But as of now, we want them to stay with us muna kasi natutuwa pa po kami sa kanila. And we want, sabi ko nga, we want to just increase first our collection of artifacts. Ayan. Pero grabe talaga yung pagiging creative mo. Diba? No, ng So, ating mga kaya hindi namin ma-let go kasi tuwang-tuwa kami sa kanilang lahat. So, if you want to see them live, bisita lang po kayo dito sa ating Isabela and Museum and Library. So, lipat naman po tayo sa isa pang gallery, no? Yung special exhibits, numismatics and OTOP. Ano ba yung numismatics? Yun ang tanong natin ngayon. Ano ba ang numismatic? Ang numismatics is collector of coins. Okay, So, dito matatagpuan namin yung iba't ibang uri ng coin. iba't ibang coins from iba't Oo. ibang lugar sa buong mundo. So this is actually a collection of our Regional Director of Tourism, DOT Region 2, no? Si Dr. Troy Marty niyan. Troy, oo. So, ibig sabihin, ma'am, sa lahat ng mga bansa na pinuntahan niya, Oo, meron siyang mga collection ng coins and not just coins, pati bills. Dahil nga masyado na siyang maraming collection, sabi niya, sige, I'll share it with you temporarily. Sabi ko nga, patagal-tagal, ito yung paghati-hatian na po naming lahat. Itong first portion is stamps naman. Sa collection din po niya yan, ano. sa iba't So, ibang bansa din ito, ma'am. Opo, ang dami niya ng collection ng stamp. Pagdating naman po dito, pera na po ng iba't ibang So, ibig sabihin, may mga existing pa rin ho ngayon na nandito na nagagamit dun sa iba't ibang bansa, ma'am. meron, opo. So, kung nanonood ho si Dr. Troy ngayon, ang ating Regional Director ng Department of Tourism ho dito sa Region 2, Doc, baka naman. Ayan. Kaya nga sabi ko, hindi pwede umikot nang wala pong kasama para sure na talaga pong walang mawawala. Ayan. So, ito, sabi ko nga, ito, and may mga dollars pa pong nandito. So, ayan, kaya tingnan mo, naka-seal siyang super so hindi siya duper, basta-basta. oo, para hindi mo madekot. Actually, para sa'yo. Pag Mamalis ka naman. Alis ka na. Pinaghandaan ka namin. Ito naman yung may 1,000 peso bill pa rin, ma'am. Ayan. So, in-update na niya ang kanyang So, tunay ba collection. ito, ma'am, na ano? Tunay yan. Siyang Oo. tunay? Siyang tunay. Pero grabe, ma'am, no? From nung lumang panahon hanggang sa ano. Oo. So talagang, pag-aari talaga ni Dr. Troy, pinalagyan niya na ng kanyang naka-label na talagang sa kanya yan. Parang nare-recognize ko, ma'am, itong mga coins ho na ito, nagmumula ho ito sa pay part ng North America ito eh. Ayan, kasi nabasa mo na naman. Very good ka talagang magbasa. Ayan. So, ito po yung mga coins from North America. We have also Europe, So, Asia. ito yung sa Pilipinas. Kanina nga, 'di ba? So, hindi pa niya nadagdag yung 20 peso. Tapos, sabi ko nga, may auto part din po tayo. Sa Israel, may ganito ako, ma'am. May mga ganito ako sa Ano yan? Israel. May mga coins ako. Nanggaling ka na bang Israel? Pinadala lang mo. Ayan, so pottery, ayan, sa Santa Maria. Ito dahil Bato Art Festival from Luna, Isabela. Again, lahat ng collection ni R.D. Troy, no, nandito na lang muna. Dahil wala yata siyang paglalagyan muna. So we accepted it. Pagka wala na, tsaka na po namin ibabalik. So every time talaga, ma'am, na may mga bisita, talagang bantay sarado din. Kailangan, pag umiikot sila, para if they have questions, Yes, may sasagot sa mga katanungan. Tapos ito, mga recycled art naman po yan. And then some bamboo products. Isa pa sa aming ipinagmamalaking galleries, ang aming awards gallery for Bambanti Festival. So, pasukin po natin. So, andito yung history, no, ng Isabela pa rin.
tsaka yung mga ibang artifacts natin for Bambanti Festival. Plus, lahat din po ng mga awards na natanggap ng ating Bambanti Festival, from Pearl Awards, iba pang mga awards ng ating probinsya, nandito na rin siya, no? As much as possible, nilagyan namin siya ng sarili niyang area kasi nga, ito ang biggest festival, no, sa ating probinsya. At saka kasi ito na yung marketing natin, tool natin. So talagang kailangan i-highlight natin bakit importante yung Bambanti Festival sa ating lalawigan. Pero ito, this is a sample of art pieces, no, from Bambanti Festival. Ito, rice art, no, gawa ng Rice Art Nation from Ramon Isabela. Some artifacts from the booths, we also bring it here para lang meron kaming memorabilia ng mga iba't ibang booths. Like ito naman, from Queen Isabella, no, yung mga kanilang mga naging mga gowns, no, ng ating mga Queen Isabella. Moving forward naman, ito ang ating Tilamsik ng Liwanag exhibit. This exhibit naman was donated by the NCCA sa atin. Ito naman is this is a Centennial Traveling Exhibit, History ng Kalayaan ng Pilipinas. No? Sabi nga nila, panahon na, mabuhay ang kalayaan. Ayan. Ito po yun. Nabasa ko lang ho yun. Kaya kayo na kailangan pagpasok mo dito, isigaw mo, ang panahon na, mabuhay ang kalayaan. Hindi panahon na. Ng pagbabago. So ito po, so yung lalo na yung mga gustong research, no, ng mga tungkol sa history ng Philippines, ito, pwede po nilang ikutin to, no, pag ganun-ganun lang siya. So lahat to, basahin na lang po nila. Tapos these are the flags po, no, ng Philippines KK. So yung evolution ng bago tayo nagkaroon ng ating flag na yon. Bisitahin nyo rin po ito, no, it's part of the collection dito po sa Isabela Museum and Library. Kaya sa atin mga kababayan na kung may mga kaibigan ho kayo at di nyo alam kung saan ho kayo pupunta, gusto nyo man lumabas mamasyal pero wala hong ganong budget at nagigipit ho tayo ng sintron. Pasok na pasok po ang budget dito sa amin. Dito Ayan. muna kayo sa Isabela Museum and Library. Ay sa Isabela Indigenous Corner, ayan. Dahil nga National Heritage Month, talagang kailangan po makita nyo tong area na to because dito natin na-feature ang mga indigenous peoples po sa probinsya ng Isabela. Ito po, Yogad area, so Yogad Women's Wear and Yogad Men's Wear. Nakalagay naman po kung ano yung mga pangalan, no, ng bawat kasuotan nila. On this side naman is our Gadang Women's and Menswear. So ito yung dalawang collection na kompleto po kami, no. And then naglagay rin po kami ng mga agta naman po, no. So ganyan kasi yung usual nakasuotan nila, talagang red cloth lang. So we have some pictures also and mga artifacts na mga depicting, no, ang ating mga katutubo dito sa bayan, sa lalawigan ng Isabela. I hope you all get a chance to visit this section of the museum para naman ma-appreciate nyo rin po ang iba't ibang mga katutubo dito sa ating lalawigan. So nandito na po tayo sa Isabela Book Nook, no? We launched it last month. So dito na po tayo, pasok po tayo. Wow, ang ganda. Ayan. Parang So eto, we converted this area into the Book Nook. So kung saan it's a youth space, no. So not just children's area. So yun, medyo children's area. Pero eto na-appreciate din ng mga kabataan, no, na nagpupunta sa library. Sometimes they come here para dito sila magka-group discussions. And then we also allow mga events here, yung mga pwede yung mga teachers magkaroon ng kanilang classes dito kung ayaw nila laging sa classroom, no. Or we also had mga art events here, no, para naman yung mga kids may mga events sila dito. And then over here, so eto ginamit namin, no, para hindi sayang yung ating nagamit nung ating last Isabela's Best Lako. So we got the arc doon sa event, we moved it here kasi maganda pa naman siya para entrance sa pinaka children's area natin, no? But I said it's not just for children. Kung sino po ang children at heart, pwede naman po kayo dito. So the books here have been donated by the National Book Development Board, no? Ito pong area to, puro books po na authored by Filipino authors. Yan po ang thrust natin para makilala po ang ating mga Filipino authors. Plus, marami rin po pala tayong mga board games, no, o card games na Filipinos ang gumawa. So meron din po silang binigay. So again, anyone is free to come here. Pwede pa, may mga Lego kaming area, no? So they can do some painting. Sabihin lang po sa amin kung gusto nilang mag-paint or mag-drawing. So ito yung mga artworks nung nag-open tayo, no, nung mga pininturahan
ng mga pottery from Santa Maria, Isabela. Kasi we also want here yung mga gagamitin namin are also from Isabela. So yung mga ipapaint nila ng mga pots galing sa Santa Maria. We also got sa mga art materials paggamit gawa ng paper. Meron din po kami dito para yung sa San Benito naman po galing yun. Oh. Ma'am Joanne, ang Ay, San dami Benito. na- Benito Solive. Benito Ano ba yan? Solive. Oo. Ma'am Joanne, ang dami na ho natin napasyalan dito ho sa Isabela Museum and Library. Siguro tanong nila, oy, gusto ko rin makita yung museum na Oo. natin. Paano po ba yun, ma'am? Sino po ba yung pupuntahan nila? May schedule po ba ito, ma'am? The Isabela Museum and Library is open from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Ganun din po ang Buknok, no? So anytime, from Mondays to Fridays, 8 to 5, pwede po kayong pumunta kahit walk-in lang po. May tatanggap naman po sa inyo dito agad at mag-welcome sa inyo. So everyone is welcome to come here. Sa first floor po ang ating Isabela Museum, sa taas naman po ang library. Sa ating library, so yung usual library natin, but we also have an e-library sa second floor po yan. Tapos kung gusto niyo po makita yung mga resolutions ng lumang resolutions na lumang libro, meron din po tayo dyan sa archives ng ating Isabela Library. So again, everyone is welcome to come here. Kahit bata po, matanda po, kahit ano pong edad, really, welcome na welcome po kayo dito. So sana po ay na-enjoy nyo ang ating virtual tour ng Isabela Museum and Library. Kaya po, punta na po kayo dito sa Isabela Museum and Library. Oo. Ayan. At pwedeng ano, ma'am, wala namang babayaran sa mga ano. Meron lang minimal fee no na 5 pesos. Napaka-affordable naman po niyan. So sana po ay magkita-kita po tayo dito sa Isabela Museum and Library. Dito lang po kami sa Barangay Osmeña, sa tapat lang po ng ISU Ilagan Campus. So madali lang pong hanapin. Magkita-kita po sana tayo dito po sa atin Isabela Museum and Library. So, ma'am, no, after ho nitong Isabela Buknok, baka pwede ho nating ipasilip, no, yung ating e-library ho naman. Yes, ikutin natin. Oo, kaya stay put lang ho dyan sa ating mga nanonood at amin hong ipapasyal ho sa inyo ang atin hong e-library. Oh, grabe, ma'am, no? Oo nga, ganun lang pala. Sana naghagdan na lang tayo. Yes, ma'am. Ako, uso pa lang ngayon yung teleport. Oo. But anyway, nandito na ho tayo sa isa din sa exciting part. Ito ho, no, sa Isabela Museum and Library, meron ho tayong Meron tayong e-library, no? Yes. So, pwede po kayo pumunta dito. Libre lang naman po ang gamit natin ng ating e-library. So, punta na po kayo dito. So again, sino-sino po ba yung mga pwedeng pumunta dito sa e-library mo? Anyone naman can use the e-library. Again, yung, ang office hours natin is Mondays to Fridays, 8 to 5. Ganon din po ang opening ng ating e-library. So ano po ba yung pwedeng gamitin dito, ma'am? Like ito. Oh, yung ganda, And no? so, sa mga magre-research, po, pwede po kayo dito pumunta. This is linked to the National Library site, di ba? So, para yung mga libro po o mga materials from the National Library, kaya niyo pong i-access dito. Yun lang, hindi po kayo pupunta dito para mag-Facebook, para mag-Instagram at mag-gaming. Hindi po ito gaming site. Ito po ay e-library, no? Meron din po kayong libreng free printing na 5 pages no per day. Tama ba? Per day. Pagpunta niyo po dito, magre-record lang po kayo. May logbook po kami. I-record niyo lang po yung pagpasok niyo para po ma-monitor namin kung gaano katagal na po kayo nandito sa ating e-library. So, hindi po kayo pwedeng super magtagal para po mabigyan ng chance ang lahat na makagamit ng ating mga computers dito sa e-library. Eh, ang tanong, ma'am, si Juan de la Cruz, pwede ba siyang parang unlimited yung kanyang pagpasok po? Unlimited siyang pumasok, Oo. pero yung use ng ating use. computer, nakalimit lang siya to 1 hour. Pero yun naman, we're lenient naman kung wala naman masyadong gagamit, pwede ka naman mag-extend. Yun lang, pagka medyo mahaba yung pila, then we have to give chance to others naman to use our e-library. Oo. Ang ating e-library ay Oo. open din po from Mondays to Fridays, 8 to 5. 8 to 5 Oo. p.m. Same po ng operating hours ng ating Isabela Museum and So wala Library. tayong plano, ma'am, na mag-weekend, gano'n. Siguro eventually we can have that. But as of now, kinakaya naman po ng Mondays to Fridays. Aside from the e-library, syempre meron pa rin po tayong ating library na conventional library. Yun lang, bawal talaga pong masyadong maingay, bawal mag-ingay sa library, no? We also have our archive section. So kung gusto nilang tingnan yung mga lumang resolution since 1900s, meron po tayo yan. Meron din po tayong mga ibang libro na luma na rin. So pwede po kayong pumunta sa ating library.
library. Pero yun, this is in partnership with PYDO, the Provincial Youth Development Office. Kaya po nabuo itong e-library dito sa atin, no? Kasi marami rin nga po tayong mga kabataan na nangangailangan po, no? At nag-request po na magkaroon ng ganito. Kaya eto na po, natugunan na po, meron po tayong e-library. We are working on having a partnership sana with ISU kasi sila yung pinakamalapit na education institution dito sa atin, no? So para at least yung students sila can also utilize itong ating e-library. But ayun nga, welcome naman po everyone to use the e-library. Pero grabe Ma'am Jo, napaka naman nun, conducive, ang linis, at the Yes. same time, grabe yung mga gamit and fully air-conditioned. Kasi di ba paano ka nang mag-aaral kung napakainit? Yes. So talaga ginawa nating very comfortable ang kanilang space para naman conducive for learning. Well, mga ka-Isabelenyo, napakarami ho nating natutunan ho ngayong araw. Ang kasaysayan ho pala, Ma'am Joanne, ay hindi lang binabasa sa mga lumang libro, kundi nararamdaman at nakikita ho sa bawat sulok ho ng ating museum. Ayan, tama ka dyan, Kiel. Ang ating heritage ay ang tulay natin mula sa nakaraan patungo sa ating kinabukasan. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat ng mga pamilyang Isabelenyo, pasyalan naman nyo ang aming Isabela Museum and Library. 5 piso lang po ang bayad at hitik na hitik sa kaalaman. Oo, so very affordable, no? Hindi Yes. naman mabigat ho yan sa bulsa, pero talaga naman malaman na ho paglabas mo, napupuno ka na ho no, ng mga ideya at syempre mga iba't iba hong mga aral. Muli, ang pagkilala ho sa ating nakaraan ay ang unang hakbang ho sa pag-unlad ng ating hong bayan. Maraming salamat ho no, sa pagsama ho sa amin sa episode ho na ito. At hanggang sa susunod na Huwebes, para sa mas malalim pang pagkilala sa ating mahal na probinsya, ihahandog yan ng I Know Isabela, where every story becomes a destination. Ako ang inyong likod, Joanne D. Maranan. And syempre, huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe ho sa ating YouTube channel para ho sa updates. At syempre, sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ng Isabela, muli ako naman ho ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Hanggang sa muling edisyon ng ating pagsama-sama para ho sa mas malalim ho na kwento at mas malawak na turismo. Ito ang I Know Isabela. Lalawigan ng bagong Pilipinas. Sa mga bundok at ilog na umaagos, ang ligaya ng lalawigan ay walang katumbas. Magkasama tayo sa pag-abot ng tuktok, sa mga bagong tuklas. Isabela ay namulaklak. Mga bagong tuklas para sa bagong mundo. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang. Talay-takal at karangalan. Isabela, lalawigan ng bagong Pilipinas. Mula sa mga tanim